introduction lagi ay istorya. Yan. Meron pong isang istorya na kung saan may isang matandang babae nagsha-shopping. Yan. So sa kanyang pag-shopping, lalabas na siya ng shopping mall, shopping market, and then pumunta na siya dun sa kotse niya. Tapos, nakita niya, sa loob ng kotse niya, may 4 na lalaki. So, anong ginawa niya? Ang ginawa niya, sumigaw siya, nagpakalakas-lakas, sabi niya, I have a gun and I know how to use it, get out of the car. Di yung 4 na nasa loob ng sasakyan, wala nang patumpik-tumpik, lumabas, no, ng sasakyan, napatakbo pa, no. Kasi, syempre, ganun na yung sabihin mo sa'yo, hindi ka nang hihingi ng pangalawang pagkakataon na sabihin, lumabas kayo, diba, ng sasakyan, no. So, yung matandang babae, nanginginig siya, no, habang pinapasok niya yung mga pinamili niya sa sasakyan, tapos, pumasok na siya ng sasakyan, tapos, nagmamadali siya, gusto niya nang umalis doon, pero, yung susi niya, hindi magkasya sa ignition. Tapos, bigla siyang natauhan, tumingin siya sa kaliwat kanan, nakita niya, yung sasakyan niya ay mga 4 hanggang 5 parking slot, nandun pala sa kabila yung sasakyan niya. Diba? So, ang ginawa niya, lumabas siya, tapos kinuha niya yung pinamili niya, nilipat niya sa sasakyan niya, tapos nag-drive siya papuntang police station, tapos isinuko niya ang kanyang sarili. Nung kinento niya dun sa police station yung pangyayari, tawang-tawa yung police. Bakit? Sinuro ng police sa kabilang side ng counter sa help desk ng police station, yung 4 na lalaking nagrereklamo na tinutukan daw silang barel at pinalabas ng sasakyan. Tapos yun, nagkita na sila dun. So ano nangyari? No? Inamin ng babae na hindi niya naman sasakyan yon. So ang nangyari, no charges were filed. No? Naging katatawanan lang yung storyang yon. Di ba? So, ang akala ng babae, no, sasakyan niya yon, pero it belonged to someone else. No? So the truth is God owns everything. He owns that lady's car, pati yung sinakyan niya, no, ay pag-aari din ng Diyos. No? And He owns everything we call ours. No? Yung mga tinatawag nating akala nating sa atin, He owns it all. No? Yung Panginoon. It's all God's anyway. No? Ang sabi ni David, no, sa Psalms 24 verse 1 to 2, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Itinayo niya ang pundasyon ng mundo sa kailaliman ng dagat. Sabi naman sa Hagay 2 verse 8, sapagkat ang mga ginto at mga pilak ay sa akin. Sa New Testament, sabi ni Paul, sinulat niya sa 1 Corinthians 6 verse 19, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Ayan, maraming nagsasabi, no, na patunay na ang lahat ay sa Diyos. Diba? Kaya minsan may mga inaangkin tayo, katawan ko to, kung magpalagay ako ng dekorasyon sa katawan ko, pag-aari ko to, no? Pero pinabanggit sa banal na kasulatan, ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi basta-basta natin pwedeng angkinin yung mga bagay na meron tayo sapagkat sa Panginoon ang lahat ng bagay, no? So, para lalo nating maintindihan, no, magbibigay tayo ulit ng isang storya. Sino nakapunta ng hotel? Meron na ba? O Crimson. Buti pa yung bata, nakapuntang Di ba, nag-graduation tayo sa Crimson, STLBI. Yan. So, o kaya, kung hindi ka nakapuntang hotel, baka nakapanood ka ng movie, palabas, na merong mga nag-check-in sa hotel. O, wag na tayo lumayo. Si Mr. Bean. Mr. Bean, di ba, nag-holiday siya. No? So, pumunta siya sa hotel, tapos, di ba, bago siya bumaba ng sasakyan niya, nilagay niya yung manibela doon sa bag niya. Naalala niyo ba yung story ngayon? Imposible namang hindi niyo napanood yun. Nilagay niya yung manibela ng sasakyan niya doon sa bag. Tapos pagpasok niya ng hotel, kinukuha sa kanya nung steward, staff, yung crew, nung hotel. Tapos ayaw niya ibigay.
nag-aagawan sila. Pero di ba normally, ang ginagawa natin, o ginagawa ng mga tao, kapag may dala-dala ka, ang magbibit-bit talaga sila papunta sa room mo. No? Pinagkakatiwala mo yung gamit mo. Pag binigay mo ba yung gamit mo, sa kanila na yon? Pag-aari niya na ba yun? Hindi. No? So, same thing. No? So, pinagkaloob sa atin ng Panginoon, sa Panginoon pa rin yun. Di ba? Kaya, hindi natin pwedeng angkinin, no? Ang hindi sa atin. Ano ba yun? Pangalan ba ng ano yun? Teleserye? Hindi naman siguro. No? Ayan. So, ano ba yung yung foundational principle of stewardship is that God is the owner of all. No? Ayan na yun, malinaw na malinaw. Pag pinag-usapan yung principle ng stewardship, ang Diyos ang may-ari ng lahat. No? What does that say about our relationship to the owner and the stuff entrusted to us? Maraming pinagkatiwala ang Panginoon sa buhay natin. Sobrang dami, no? Pero, ano ba yung dapat nating response? O ano yung dapat nating gawin sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Kaya papasok tayo sa number 1. He is the owner, I am the manager. No, tandaan natin, lahat ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon, tayo lamang ay manager. No? Everything I have today comes from God. It is His. I own nothing. No? Hindi natin pwedeng ipagyabang yung mga binigay sa atin ng Panginoon kasi una sa lahat sa Kanya yon. Diba? So, sabi ni David sa Psalms 89 verse 11, sa inyo ang langit at ang lupa, ang mundo at ang lahat ng narito'y kayo ang lumikha. No? Ibig sabihin, ayan na yung sasabihin mong, I am not the owner of the things in my life. No? As a steward, I am merely a manager. Diba? Manager lang tayo ng ating buhay. No? Yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, sa Kanya pa rin yun. Pero, dahil pinagkaloob sa atin, kailangan ma-manage natin ng maayos. If I believe that I am the owner, then I am constantly going to be in conflict with God over what I do with the things that I have. No? Pag inisip natin, ako ang may-ari, nagkakaroon tayo ng conflict sa Diyos. Hindi nagiging maganda yung relasyon natin sa Diyos. Kaya nga maraming tao, di ba, ako ang masusunod, no? Sa sarili nila dahil sila ang nasusunod, gumegewang-gewang yung pamumuhay, no? Hindi maayos. At hanggang sa kasalukuyan, kahit nakakamtam na nilang napaka-mararangyang buhay, empty pa rin, no? Wala pa ring pumuno ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Bakit? Kasi inaangkin nila yung hindi sa kanila, no? Pero pag naunawaan natin, no, na ang Diyos ang owner at tayo ay manager, yung conflict na yon nagdi-disappear. No, bakit? Kasi ang mangyayari niyan, makikita natin na kasi 'di ba pag meron tayong inaangkin, syempre overprotective tayo doon, no? Syempre nag-aalala tayo tapos kung ano nang naiisip natin kung paano proteksyonan, lalo na ang yaman, di ba? Kaya nga nagkaroon ng mga security, di ba? Security, mga vault, mga ganyan-ganyan, mga bangko, mga safe, no? Bakit? Kasi gustong protektahan ng mga may-ari, no? Yung mga possession nila. So, ganon. Pero kung isipin mo, I am the manager, syempre, ang magpoprotekta na yung owner. Pag ang owner natin ang Panginoon, walang kahit sinong pagnakaw ng possession ng Panginoon. Ayan. Kaya tayo, kung ano yung pinagkatiwala sa ating Panginoon, dapat natin matutunang pangalagaan yon, no? So, para mas malinaw, magbigay tayo ng test. Kasi teacher din ako, so mag-test tayo ngayon. Testingin natin kung ano magiging response. Kung last week ay kumita ka ng 400 pesos, tapos ngayon nagsimba ka, magkano ang sa Panginoon? Magkano? Magkano? 40. Ayan. Pakalinaw na sinabi. 40. Pero, ayun yung principle ng tithing, di ba? 10%.
Sa totoo lang, hindi yun yung principle ng tithing. Kasi yung 400 na yon sa Panginoon lahat yun. Di ba? Pero, pag nag-tithes ka ng 40, ayun yung binabalik mo sa Panginoon, yung para sa Panginoon. No? Pero yung 400 pesos na yun, galing yun sa Panginoon. Di ba? So, sasabihin mo, yung 400 pesos na yun, sa Panginoon yun, pinagkatiwala lang sa'yo. Anong gagawin mo sa pinagkatiwala? Ibabalik mo yung para sa Kanya. Kasi hindi ka pagpapalain sa 40 pesos na binalik mo. Dahil nag-tithes ka, hindi ka pagpapalain doon. Bakit hindi? Pagpapalain ka dahil sumunod ka. Pero dahil nagbigay ka ng 40 pesos o binalik mo yung 10%, hindi ka pagpapalain doon. Saan ka pagpapalain? Sa offering. Di ba? Minsan nakala natin, okay na, nagbigay na ako ng tithes. Pagpapalain ka dahil sumunod ka. Pero hindi ka pagpapalain dahil nagbigay ka ng 10% kasi sa Panginoon lahat yon. So dapat, magbibigay ka rin ng offering mo. Hindi para sa hindi para sa mga pastor o para sa para pagpalain ka. Kung sasabihin nila, Old Testament yan di doon tayo sa New Testament. Di ba? Yung babae, binigay ang lahat-lahat na meron siya. O gusto nyo ganun, doon ako sa 10%. Old Testament na ako. Kasi sabi, 10% tapos offering. Di ba? Doon na ako. Di ba? Mas gusto ko na yon kaysa bigay mo lahat. Hindi naman sa pagmamadamot sa Panginoon. Di ba? Pero, kung makikipag-away, makikipagtalo tayo, kung paano ba tayo dapat magbigay? Sa Old Testament ba o sa New Testament? Bigay mo na lahat. No? O di bigay na natin lahat. Di ba? Yun lang ang meron siya. Barya lang yun. Yun na nga lang yung meron siya. Di ba? So, binigay niya ang lahat-lahat. Balik tayo dito. Ibig sabihin, lahat ng pag-aari natin, lahat ng meron tayo, lahat ng pinagkakaloob ng Panginoon sa atin, ay manager lang tayo. So, sa Panginoon pa rin yun. So, bumagsak tayo sa test. Di ba? Sa exam natin. Kasi sabi natin, 40 yung para sa Panginoon. Pero tinama naman natin. Sabi sa 1 Corinthians 4 verse 7, bakit sinasabi ninyong nakahihigit kayo sa iba? Ano ba ang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Diba? Anong sagot sa first two question? No, anong sagot doon? Yung sabi, bakit sinasabi ninyong nakahigit kayo sa iba? Anong sagot? Diba? Ano bang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Anong sagot? Wala. Nothing. Diba? Sa sunod na tanong, kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Anong sagot? Hindi dapat. Hindi dapat ako nagmamalaki. Hindi dapat tayo nagmamalaki. Diba? Kasi ang lahat ng bagay, ang galing no? Sa Bible galing. No? Parang pwede lang isumbat sa'yo ng tao. Pero pag nakita mo sa Bible, ay wala tayong magagawa. Minsan talaga nagmamalaki tayo, uy, meron akong ganyan. Diba? Naiwas ko na nga yung mga post-post Diba? Yung bagong motor, mga ganun. Dati gusto ko pinopost, magka-car wash ng motor, mga ganun. Pero, bakit nga ba? Bakit pinagmamalaki? Sa Panginoon yun Diba? Parang ayoko na mag-post-post ng mga ganun. Yun. So, sabi sa Deuteronomy 8, 17 to 18, baka sabihin ninyo sa inyo mga sarili sa pamagitan ng sarili kong kakayanan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginagawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Ginawa niya ngayon. Yung Panginoon pala, yung nagpapayaman sa atin, no? So minsan, Lord, bakit ang tagal mo kami payamanin? Natanong niyo na ba yon? Lord, yung puso namin sa paglilingkod, eto na. Yung finances na lang kailangan namin. Natanong niyo na ba yon sa Panginoon? Hindi pa. Wala lang. Wala kayong pangarap sa paglago ng Ebanghelyo. Di ba? Minsan natatanong natin, Lord, bakit? Di ba? Meron pa nga mayayaman na di ba? Mayayaman na religion. No? Meron pa nga kulto, mayaman. Di ba? Kulto pero mayaman, mas mayaman sa mga churches. Di ba? Daming followers.
No? Pero bakit ganon? Natanong niyo na ba sa Panginoon, Lord, bakit hindi niyo pa kami pinapayaman? No? Minsan kasi, alam ng Panginoon yung nasa puso natin. Baka pag binigay niya na, hindi ka na maging manager, maging owner ka na. Di ba? Baka kasi pag hindi pa ready yung puso natin, humawak ng ganung kalaking halaga. No? Alam ng Panginoon, pag binigay niyan, mapapahamak tayo. No? Bakit? Kasi hindi pa tayo ready. No? Kaya, hinire-ready pa ng Panginoon yung puso natin doon sa malaking pagpapala ng Diyos. No? Kaya tayo rin sa sarili natin, minsan naaminin mo rin, di ba? Ang sarap kaya humawak ng pera. Di ba? Lalo pag malaking kinikita mo. No? So, nakakaakit yung salapi. No? Pero, kung bibigyan ka ba ngayon ng bilyong salapi, di ba? Ikaw ba ay magiging owner o magiging manager ng perang yon? No? Aaminin mo bang pinagkatiwala lang sa inong Panginoon o gagastusin mo na parang ikaw ang may-ari nun? Ayan. So, minsan, kini-question natin ang Panginoon, pero tignan muna natin yung ating mga sarili. Mamaya, tsatsikin natin, no, yung ating mga sarili, kung paano natin malalaman kung dapat na ba tayong pagkatiwalaan sa bagay na mas malaki. Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, no, ito na pag napagkatiwalaan ka sa maliit, tapos naging matapat ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka rin sa mas malaki. Yan. Kaya kailangan sa maliit pa lang, tayo ay naging matapat, no? Para ready rin yung puso natin doon sa mas malaki. Ayan. So, ikalawa, no? As a manager, I have divine responsibility. If God is the owner, then I am the manager whom He has trusted with His property. No? I must learn to think, therefore, like His manager. Diba sa Jollibee? Minsan kasi sa trabaho no, parang yung manager, parang tagapagmana, 'di ba? Sino yung working dito, 'di ba? Parang tagapagmana ng kumpanya, no? Parang anak ng may-ari, parang gano'n, no? So, ang totoo niyan, no, kapag manager ka, hindi gano'n, no? As a manager, no, a manager oversees the owner's asset for the owner's benefit. No? Saan ba natin makikita yan, no? Yung ganyang bagay. A manager carries no sense of entitlement to the asset he or she manage. No? The job of the manager is to find out what the owner wants done with this asset and then carry out his will. No? Ano bang mangyayari doon? Yung pag-unawa natin ng pagiging manager, no? Manager ng Panginoon, maapektuhan yung how we give. No? Letter A. Give abundantly. Ganito kaya tayo magbigay? King David, siya yung most powerful noon, man on earth, understood the owner-manager relationship. No? Nakareceive siya ng napakaraming yaman sa Panginoon. Pero anong respond ni David? Sa 1 Chronicles 29 verse 14, pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at binabalik lamang namin sa inyo ang binigay niyo sa amin. 'Di ba? King David na 'to. 'Di ba? Ang dami nilang offering sa Panginoon, pero alam niya, no, hindi niya kayamanan yung meron siya. Kung di, kaya nga binabalik lang nila sa Panginoon yung pagpapalam natanggap nila. David was thinking like a steward, a manager, not an owner. Okay. So, kung nakikilala niyo si isang storya na naman, si Jerry Caven, meron siyang successful restaurant chain, 2 banks, a ranch, a farm, and a real estate venture. Nung 59 years old siya, sabi niya, pag nag-60 na ako, bibili ako ng lakeside retirement home. Ayun yung pangarap niya. Para pag nag-retire siya, doon na siya titira, no? But the Lord, His owner, had other plan.
no? May ibang plano yung Diyos, no? Imbis na bumili siya ng retirement home, ano nangyari, no? Jerry shared that God guided them, no, to invest their money and their time sa overseas mission. Yan. So, nag-mission work na lang, no? It's been thrilling in the past we gave small amounts. Now we contribute significant funds to support mission. We frequently travel to India, 'di ba? Dati daw maliit lang binibigay-bigay nila, no? Pero mayaman siya kaya nagbibigay siya. Pero ngayon, grabe na yung binibigay nila. When asked what changed that Kevin's attitude toward giving, the answer came quickly, no? Tinanong siya, bakit nagbago yung pananaw mo? 'Di ba? Bibili siyang retirement home, magre-retire na siya, ready na siya. Pero paano nagbago yung isip niya, no? Nagbibigay naman siya sa mission, pero hindi ganun kalaki. No, ngayon, grabe yung binibigay niya. Ang sagot niya, once we understood that we were giving away God's money to do God's work, linaw. Sabi niya, nung naunawaan nilang ang ginagamit nilang pera ay God's money para gawin yung God's work, no? Na-discover nila a peace and joy na hindi nila naranasan nung akala nila pera nila yung ginagamit nila. Ibig sabihin, nung nagbibigay sila noon, akala nila ang thinking nila, pera namin to, binibigay namin to do God's work. Pero nung inisip na nila na yung perang meron sila, inisip nila, pera to ng Panginoon, gamitin to para sa gawain ng Panginoon. Doon sila nakaranas ng peace and joy na sobrang sobrang laki, no, ng peace and joy na yon, no. Mamaya malalaman niyo kung ano yung binabanggit ko ngayon. Sa letter B, give sacrificially. O, di ba? Una, give abundantly. Yan. Next, give sacrificially. Sa 2 Corinthians 8 verse 1 to 5, dito yung tungkol sa mga Macedonian Christian, no? Ngayon, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang mga ginagawa ng iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbibigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakikiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa may hirap na mga mananampalataya. At higit pa nga sa aming inaasahan ng kanilang ginagawa dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? How could they give so generously while in extreme poverty? Ito yung binabanggit ni Bishop Paul Maglaya noon. Sabi niya, yung giving out of your need. O sa mga nanay. Diba? Ito yung sinasabi, isusubo mo na lang, bibigyan mo pa sa mga anak. Diba? Yun. So, ibig sabihin, nagsasakripisyo, no? Sacrifice. No? Kailangan mo, pero binibigay mo pa. No? Bakit, no? They didn't see poverty as an exemption from giving. They simply refused to miss out on the satisfaction of giving sacrificially. Di ba tayo naman dito, no? Best practice ng main church, yung sacrificial giving, no? Pag sinabing best practice, ito yung hindi one time. Ito yung continuous. Yearly, no? Best practice na 'yon, no? Lagi nang ginagawa, no? Hindi nga lang yearly kasi quarterly meron eh. 'Di ba? So, dito pag nagbibigay tayo sacrificially, ano nangyayari? Meron kasing satisfaction, no? Parang wala ka namang napala. Parang mundo, konsepto ng mundo. Wala ka namang napala. Pero anong napala mo doon? 'Di ba? Na-satisfy ka. No, kasi yung pagpapala, minsan nga advance pa eh. 'Di ba? Pag hindi alam ng mundo na may pagpapala binibigay ang Panginoon sa ganon, no? Pag nag-sacrificial giving ka, no? Pero minsan pagkabigay mo ng sacrificial giving mo,
ano nangyayari? May pagpapala agad. No? Ang dami yan, daming testimony narinig, ang daming buhay na nabago, no, dahil sa mga testimony na yon. No? Nagbigay ka sacrificial, no, ng sacrificial mo, sacrificially, no? And then tinestify mo sa mga tao kung anong resulta ng sacrificial mo. And then maraming taong nakarinig at maraming taong nabago. Hindi ba napakalaking pagpapala na 'yon? No? Kaya tayo merong satisfaction kapag nagbigay tayo sacrificially. Kaya sa Macedonia, no, ayaw nilang ma-miss out yung ganong pagpapala, no? Yung ganong pakiramdam, no? Kaya sa mundo, parang iniisip lang nila, bakit kayo nagaganyan? Ba't kayo nagbibigay? Parang wala naman kayong mapapala dyan. Mababawasan lang kayo ng sweldo o ng pamumuhay, no? Yung income nyo mababawasan lang, no? Pero sa atin, hindi lang kasi yun yung tinitignan natin, no? Nakikita natin na meron at merong pagpapala na masigit pa, no, sa binigay natin na pinagkakaloob ng Panginoon. Letter C, give joyfully. Have you ever wondered why the Bible says that sa 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-atubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Etong giving naman, no? Very common naman sa main church, no? Joyful giving is a sign that the givers understand the owner-manager relationship, no? Cheerful giving can only come from a heart set on things above, not on earthly things. Anong natin doon? Masasalamin natin sa buhay natin, no? So, meron akong nabasa ko ba o napanood. Ang sabi niya, isang preacher, di ko maalala kung nabasa ko siya or napanood. Basta preacher, sabi niya, yung pagbibigay daw, pag nagbigay ka daw, nang ikaw ay umiiyak, ayun daw ang totoong pagbibigay. Diba? Bakit kaya? Ano yung tears of joy? Diba? Alam niyo yun? Binigay mo pero naiiyak ka ng iyak. Bakit kaya? No? Sino gano'n? Nakaranas ng gano'n? Ito yung kailangan mo. Kailangan ko pang bayad ng tuition, kailangan. Binigay mo. Pero, di ba? Iyak ka ng iyak, pero sa puso mo, sobrang saya mo. Di ba? Sobrang saya mong nakapagbigay ka. Ginawa mo ng paraan, kahit kailangan mo. Binigay mo pang lahat, abundantly. Di ba? Sacrificially. Pero yung puso mo masayang-masaya. Di ba? Kahit naiyak ka, pero galak na galak ang puso mo. Tears of joy. Tears of joy ba tawag doon? Yun. Di ba? Sobrang sakit sa'yo eh. Pero yun yung totoong pagbibigay. Kasi nasaktan ka. Di ba? Pero masaya yung puso mo. Kasi nagbigay ka. No? Kasi hindi siya magiging totoo kung extra pera mo lang siya, no? Extra money lang. No? Ay, yan, bigay mo lang. Hindi masakit. Di ba? Hindi ka naiyak. Yun. Pero pag nagbigay ka, nang umiiyak ka, may kurot sa puso mo. Yung puso mo masayang-masaya. Pero ikaw, umiiyak ka. No? Ayun daw yung totoong pagbibigay, sabi ng isang preacher. Nalimutan ko sino. Kung sino yon. Pero ano siya, kilala nyo. Kilala natin. Doon yun sa kasamahan niya yung si Pastor Bishop Steve. Yung, hindi ko lang kung kilala ng iba. Pastor Steve, kasamahan niya sa pag mission. Rema rin. Ayan. So, sabi sa Colossians 3 verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtam ang mga bagay na nasa langit. Kung nasaan naroon si Kristo na makaupo sa kanan ng Diyos. God loves a cheerful giver because such givers are investing in heaven. Sino kasali dito sa co-op? Mga kooperatiba.
Uy, ay umamin. Ako kasali ko, required kami. Yun, required kami. So, kapag kasali ka sa mga kooperatiba ng pautangan, di ba pautangan yon? Record kami kaya wala kang magawa. No? So, kapag kasali ka doon, yearly, may tinatawag silang, ano? Ano? Ano yun? O, ang dami naman palang ka-member dito eh. Alam nyo yung dividend eh. Di ba? Hindi nyo alam yung kapag di ko kasali. O, yun, may dividend, no? Sa ano kasi pag-ibig, meron din ganun, di ba? Yun. So, kapag daw tayo ay cheerful sa pagbibigay natin sa Panginoon, tayo daw ay nag-i-invest sa langit. No? Na magbubunga ito ng eternal dividends. Di ba? Ito yung magandang dividendo. No? Hindi natatapos. At alam natin, balang araw, makukuha talaga natin. No? Hindi tayo nag-iipon para utangin. Nag-iipon tayo kasi may pagpapala tayong eternal. No? Makaka-receive ka ng eternal dividends. Yeah. When the tabernacle was being built in the Old Testament, people got so caught up in joy. No? Sobrang saya nila. No? And nag-invest sila, heavenly investment yon, no? Na, kaya sa sobrang saya nila, kinakailangan pa silang pigilan. No? Pinigilan na sila. Bakit? Ano bang sabi? Kaya pumunta kay Moses ang mga nagtatrabaho sa tolda at nagsabi, sobra na sa kinakailangan ang dinadala ng mga tao para sa gawaing inutos ng Panginoon na gawin. Kaya pinadala ni Moses ang utos na ito sa buong kampo, huwag na kayong maghandog para sa pagpapatayo ng toldang sambahan. Kaya tumigil na ang mga tao sa pagpapadala ng mga handog nila dahil sobra-sobra ang binigay nila para sa lahat ng gawain sa tolda. No? Anong sinabi ni Moses? Umiyak na siya. Umiyak eh. No? Sumigaw na siya. Enough already. Sobra-sobra na eh. No? Imagine, kapag pinagpala tayo lahat ng Panginoon, yung mga nandito, no? Anong mangyayari? Di ba? Bigay tayo ng bigay sa church. Anong next? Anong next nun? Pipigilan na ba tayo? No? Pigilan na ba tayo itigil na natin pagbibigay? No? Hindi sa ganon, no? Kasi, specific dun sa toldang yon. Okay na. Ngayon kasi, marami ng churches, di ba? Kahit nasaan, kahit sang lugar, di ba? Yung Panginoon pwede mag-dwell. No? Kailangan natin mag-mission. So, kapag sobra-sobra na dito, maglagay na tayo ng mission church, mission house. After 3 months ng Bible study dun, pwede nang gawing afternoon worship service. After 3 months ulit, o di 6 months na, pwede na siyang morning worship service. After a year, no, hanggang sa kaya na yung mission house magiging church na. Diba? I-dedicate na as church. No? So pag nag-uumapaw ng pagpapala ng Panginoon dito, no, it's time, no? I-ano na natin. Kaya nga praise God, no, sa buhay ni Pastor Dan, pag nararamdaman niya ng, although maliliit yung church niya, di ba? Pero pag nararamdaman niya crowded na sila, plant na. No? O tayo, medyo maluwag na tayo. Na medyo marami pa rin tayo. Di ba? Pero, di ba, after 6 months kaya, no? Pwede na kaya tayo mag-plant ng church. No? Yung dati si Bishop Paul Maglaya, in-invite dun sa San Pedro ata yun. O somewhere sa Laguna. Ako nag-drive kay Papa, and then 6 months pa lang dedicate na yung church. 6 months pa lang, pero kumpleto ng instrument, crowded na, no? Pero in the next 6 months ang target nila mag-plant na ng church. Diba? Wala pang 1 year ganun yung nila, no? Kasi napakarami talagang tao sa mundo, no? Napakaraming tao sa Muntinlupa, napakaraming tao sa Metro Manila, no, sa buong NCR, no, sa buong sa Luzon, no, Visayas and Mindanao, no, napakaraming tao sa United States of the Philippines. Di ba? Bago tayo mag-abroad, baka naman dito muna, no? I'm very sure meron namang tinawag ang Panginoon sa kanya-kanyang bansa, no? Baka kailangan katukin muna natin yung mga neighborhood natin dito, no? Pero kung ikaw ay isa ka sa tinawag ng Panginoon to go out, no?
ng bansa kasi meron tayong best practice, campus ministry. Diba? Yung best practice na yun, ayun yung weakness ng ibang churches. Diba? Kaya nilang magparami ng magulang, pero yung youth hindi. No? Sa ibang bansa, kinakailangan nila yung best practice natin. No? How to deal with teenagers. No? Baka tinawag din tayo sa ibang bansa. Kaya marami ding di ba? Mga foreign minister nagpapapansin sa atin. Bakit? Kasi ang dami nating youth. 'Di ba? Hirap na hirap yung iba't ibang churches, mga pastor na kausap ko. Paano kayo nagpaparami ng ganyan? Paano kayo nakakapasok ng mga eskwelahan? 'Di ba? Meron sa CHED na bawal ang magturo ng doctrine, mga ganyan, religion. Sabi ko, it's not about the religion. Ang tanong kasi diyan, pag kumarap ka sa Panginoon, 'di ba? Ang tanong diyan, meron ka bang relasyon sa Diyos? No? Kuhain mo lahat ng religion, lagi may makikitang di ba? Pastorin mo lahat ng pastor, di ba? Meron kang makikita. Pero pag tumingin ka sa Panginoon at meron kang relasyon sa Panginoon, no? You read your Bible and you pray every day. Mag-grow ka, no? Magma-matured ka, no? Bilang Christian, no? So kaya darating ang time, no? Pag tinawag ka ng Panginoon, ready ka. Ready tayo, no? Kaya nga tayo yung sending church yan . Sending after mo ng training. Hindi yung usapin kung 1 year pa lang ako Christian. Hindi ganoon, no? No, pag tinawag ka ng Panginoon to go out, no? 'Yun talaga 'yon, no? Kaya minsan pag nasa comfort zone ka, pinapago ka ng Panginoon, kailangan pang dumaan sa balyena, no? Balyena, no? Sa big fish, no? Para lang sundin yung Panginoon. So wag natin hintayin yung masaktan pa tayo, no? Kapag tinatawagan ka ng Panginoon sa Thailand, punta ka na doon. Sa Vietnam, punta ka noon. Sa Iraq. Ano mo tinawagan sa Iraq? Noon. Punta na doon, no? Okay. Pero pag tinawag ka ng Panginoon din sa Pilipinas, yan, gawin natin, no? Yung mga kaya nating gawin. Pero, magsisimula yan sa pagbibigay natin. Di ba? Kasi ang pagbibigay natin ay joyfully, no? Pagbibigay natin abundantly, sacrificially, yan, everything will follow, no? Kagaya ng ginawa nila sa Old Testament, kinakailangan pang pigilan ni Moses pagbibigay, no? Kasi sobra-sobra na. Pag ganun na tayo magbigay, it's time na tayo ay magplant ng church. Yan. So, we give because everything is God's to begin with. The scripture teach us both by mandate and model, no? That we are to give abundantly, joyfully, and sacrificially. Nandun na tayo sa ikatlo. Okay, the manager will give an accounting. Ito na yung pinaka nakakakaba sa lahat. Yung audit. Yung check-in tayo ng Panginoon. No? I-check ng Panginoon yung mga ginagawa natin. No? I am held accountable to God because He, as the owner, has expectation of the manager. No? Lahat naman yung mga supervisor, no? Pag chine-check yung mga manager, no? Pag chine-check bilang manager, no? Alam mong accountable ka sa pinagkatiwala sa iyo. The owner has a complete right to full disclosure of what's been done with this property. So, ito na. Yung pagmamanage natin mag-undergo sa job performance evaluation. No? 'Di ba? Lagi namang ini-evaluate. Yung iba nga nakakatanggap pa ng performance bonus no? Kasi ang galing-galing sa pagtatrabaho. Tayo kaya makakatanggap ng performance bonus sa Panginoon kapag chinek tayo ng Panginoon. Sabi sa Romans 14 verse 10 to 12, kaya wag ninyong hatulan o hahamakin ang inyong mga kapatid kay Kristo sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos at siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo'y mananagot sa Diyos at sa lahat ng ating mga ginawa. No? Each will give a personal account to God.
Laging binabanggit ni Bishop nung panahong nagsisimula pa lang ang Sendalite dito sa Muntinlupa. Binabanggit, chechikin tayo ng Panginoon. No? Ano kayang area ng inspection? No? Pag-check tayo ng Panginoon. God will want to know what we have done with the possession He has entrusted into our care. So ito yung mga area na checkin tayo ng Panginoon. Una, ourselves. Siyempre, checkin yung ating mga sarili. No? So, sabi sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. No? So, ano sinasabi ni Apostle Pablo dyan? A proper and spiritual act of worship is to give yourself fully to your owner o sa Panginoon. To be used as His servant. O, malinaw-malinaw, dapat ihandog natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Letter B, our possession. O syempre, ourselves, our possession. He will also hold accountable for what we have done with the things na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. O, sa anong parable yan? Diba? Parable of Hindi alam. Talents. Yan. So, ano ba yun? Summarize na lang natin. Binigyan ng 5, naging. Binigyan ng 4, naging. Binigyan ng 2, naging. Kaya pala hindi makasagot yung Kids Church, no? Binigyan ng 2, naging 4, no? So, binigyan ng 1, naging 1 pa rin. Di ba? Naging 2 ba? Naging 1. Yung binigyan ng 5, na doble niya. Yung binigyan ng 2, na doble niya. Pero yung binigyan ng 1, nilibing niya. Di ba? Sabi nga, dapat tinago niya na lang sa bangko para nag-interest pa. Di ba? Pero tinago niya. So, yung mga possession natin, ano bang ginawa natin doon? No? Pagbalik ng Panginoon, anong ihaharap natin, no, sa mga possession meron tayo? Checkin ng Panginoon yan. Next, our time. Sa Ephesians 5 verse 15 to 17, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng mga marunong nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahong nyo, gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Yan. So, ibig sabihin, yung oras ba natin, no, ginagamit natin sa makabuluhang bagay o sa walang kabuluhan. Yan. We will be held accountable for how we use each day the Lord has made. Kinakanta pa natin, ito ang araw, this is the day that the Lord has made. Pero ginagamit mo ba para sa Panginoon? Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo magalak at magdiwang, sabi sa Psalms 118 verse 24. Sabi naman sa Psalms 74 verse 16, kayo ang gumawa ng araw at ng gabi at naglagay ng araw at ng buwan sa kanilang kinalalagyan. So ibig sabihin, ang lahat ng bagay, no, ang bawat araw ay gamitin natin para sa kalawatian ng Panginoon. Checkin kasi ng Panginoon yon. Isa pang checkan ng Panginoon sa ating buhay. Letter D, our abilities. The owner will examine what we have done with the gifts and abilities He has granted us. Kaya yung mga ginagawa natin, no, na pinagkaloob. Alam mo, pinagkalooban ka ng Panginoon, mangaral ng salita ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Diba? Kahit ang galing mong makipagchismisan, makipagtsikahan, diba, sa mga classmate mo, tuwang-tuwa, nag-a-appear pa kayo. Diba? Mga tinginan nyo pa lang, alam nyo na yung gusto nyong sabihin. Diba? Pero, alam mong pinagkalooban ka ng Panginoon sa pangangaral, gamitin ito para sa pangangaral ng salita ng Diyos, no? Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob, gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. God
our owner expects us to take the spiritual gifts and abilities, no? Gamitin natin para sa glory ng Panginoon. Ibig sabihin, marami kasi ang gifts irrevocable. Pag binigay ng Panginoon, hindi na pwedeng bawiin. Nasa iyo na yan, gagamitin mo sa kalwatian ng Panginoon o gagamitin sa pansarili. Diba? So, gamitin natin para sa Panginoon. God has given us responsibility over our time, belongings, skills, and even our own existence. All are to be used para sa honor ng Panginoon, no? Sa glory ng Panginoon. We will be accountable for all these things and how we use them. God has a high expectation that we will serve Him and grow to think and care and love like He does. Kaya po sa ating pagtatapos, sa conclusion, kung ang examination were today, no, if the owner called you to give an accounting this morning, what would the record says about your giving? Paano ka ba nagbibigay? What would it reflect a humble belief that you are only managing what He owns? Would you experience joy and happiness if you generously give, knowing that your actions and accumulating heavenly treasure, nagkakaroon ka ba ng dividend sa langit? Some of us need to rethink how we're spending our resources for Christ and His kingdom. Kagaya nung kwento natin kanina, yung matandang babae, di ba? Nagkamali siya, akala niya sasakyan niya, no? Pero yung story yon ay honest mistake, no? Nalaman niyang hindi niya sasakyan yon, pero hindi rin siya naging accountable dun dahil honest mistake naman. Pero tayo, we will be held accountable. All that we call ours is actually His. My prayer is that we do properly manage what He has entrusted us. Kaya, ang pangangaral na ito, nandito ba yung live? Nandito? Yung camera? Ayan. So, ang pangangaral na ito ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain ng Panginoon sa pangaral na ito, kinakailangan mong unang ialay ang iyong buhay sa Panginoong Hesukristo upang lubos na makinabang sa pangaral na ito, dapat mong unang tanggapin si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart full of repentance. Please forgive me from all my sins. Today, I surrender my life to you. I believe that Jesus is my Lord, and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name I pray. Amen. As we conclude, tayo po ay magstayo.